Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Job Street Career Con Job Fair 2025 sa SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay nitong Miyerkules, Enero 29. Ang nabanggit na job fair ay inorganisa ng Job Street by Seek PH sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment, National Capital Region o DOLE NCR Pasay City Public Employment Service Office at DOLE Bureau of Local Employment o BLE. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, mahigit 5,000 trabaho ang maaring applyan ng mga job seeker kung saan may mga alok din na trabaho sa ibang bansa. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. At magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po dito sa aming ginawa na job fair. At sana naman, ito po ay pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, pero kundi pati sa abroad. At hindi lamang nag-a-apply ngayon ang ating mga prospective na employee at pumupunta sa isang korporasyon at nagsasabi mag-a-apply kami, tapos bahala na, tapos na. Babalitaan ko na lang kayo kung ano yung kung kukunin kayo o hindi.
Hindi na po ganun. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Mababa na po na ngayon, binababa po natin ang unemployment rate. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo na tinutulungan naman natin at tutulungan po natin upang makapag-expand, upang kung minsan yung iba na magsisimula. Napakahalaga po ng ang kooperasyon ng mga sa private sector, mga negosyante po, mga korporasyon. Andito po si Ma'am Tessie Coson, siya ay mula sa simula, lagi siyang nandyan. At binuksan niya sa SM, ng mga mall, nagbukas sila ng mga job fair na ganito at naging napaka-successful. Kaya't naman, pinagsama-sama natin lahat ng mga iba't ibang sektor upang matiyak na handa ang ating mga prospective employees na makapagtrabaho. Halimbawa, yung ating ginagawa ngayon, dati, kagaya ng aking nasabi, mag-a-apply, bahala na kung titignan natin kung makuha o hindi. Ngayon, kasi nagbabago po ang labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon, ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag po na reskilling, na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Kaya ngayon kapag sinabi ng ina-applyan ninyo, sasabihin, kailangan marunong kayo sa ganito, kailangan marunong kayo sa ganyan. Kung mapakita ninyo na kaya ninyo yung mga skill set na yun, yung mga na nakapag-training kayo doon sa mga gagamitin ng makinarya, doon sa sistema sa opisina, kailangan ma-training. Kaya naman, nandyan po ang TESDA. Sasaluhin po ng TESDA at magbibigay ng libre na training para makapag-qualify yung ating mga aplikante sa kanilang hinahanap na trabaho. Kaya sa ngayon, sa araw na ito, ang pagkasabi sa akin, ang nakapag-register 18,000 sa ngayong araw. Sana naman yung karamihan dyan ay makahanap ng trabaho. Kaya ito po ay parang pilot project din po ito Dahil nakita namin, nung ginagawa namin kasama nga ng SM, napaka-successful. So sabi namin, subukan natin na dalasan. Kaya ito, medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito, ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan. At hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman, kahit na hindi na kailangan mapunta rito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas. Kaya po, pagka nakita natin na marami tayong nailagay, na ipwesto sa magagandang trabaho, yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, at kasama na rin dyan para sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyo.
sa inyong lahat, sa inyong pagkilahok dito sa aming job fair. At good luck sa inyo na makahanap ng magandang trabaho dito sa job fair namin. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo lang. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ating pagpapatuloy, Malacanang babasahin muna ang petisyon kaugnay ng 2025 General Appropriations Act o GAA bago maglabas ng komento. Kaugnay nito, una nang sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na ang kinukwestyong bersyon ng budget ay BICAM version at hindi ang bersyon na nakarating sa Office of the President o OP na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Tumanggi na muna ang Malacanang na magkomento kaugnay sa inihaing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan munang mabasa niya ang nilalaman ng petisyon. Matapos nito, saka maglalabas ng komento ang ehekutibo sa pamamagitan ng tanggapan ng Office of the Solicitor General. Kung matatandaan, inihain na sa Korte Suprema ang petisyon na humihiling na maisantabi at mapawalang bisa ang 2025 budget na itinuturing na petitioners na unconstitutional dahil sa mga kini-questionong blankong bahagi ng budget. Kaugnay nito, una na ring sinabi ng Department of Budget and Management na ang kini-questionong bersyon ng budget ay BICAM version at hindi ang bersyon na nakarating sa Office of the President na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Pagkwestiyon sa 2025 General Appropriations Act, isang paraan ng destabilisasyon sa administrasyon. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ito ay isang hakbang para mapuwersa na maibalik ang tinapyas na 1.3 bilyong piso ng Kongreso mula sa pondo ng Office of the Vice President. Magdulot din ng pagdududa sa pambansang pondo at pahinain ang tiwala sa administrasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tahas ang sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na hindi lang basta pamumulitika, ngunit pagharang sa pag-unlad at destabilisasyon ng paghahain ni Davao Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang 2025 General Appropriations Act. Naniniwala rin ang House Leader na ang hakbang na ito ay para mapuwersa na maibalik ang tinapyas na 1.3 billion pesos ng Kongreso mula sa pondo ng Office of the Vice President. Malinaw anya ang taktika na ginagawa nila na magdulot ng pagdududa sa pambansang pondo at pahinain ang tiwala sa administrasyon. Nakakalungkot lang anya na sa ginagawa nilang pag-atake sa pambansang pondo ay naiipit ang mga programa na para sa benepisyo ng mga Pilipino. Tiwala naman anya ang Kamara sa judicial wisdom ng kataas-taasang hukuman na ibabasura ang petisyon. Sa hiwalay na pahayag, iginit naman ni Acting House Committee and Appropriations Chairperson Stella Kimbo na hindi na kailangan ng ratifikasyon ng corrected bicameral Conference Committee report ng 2025 National Budget. Anya nakapaloob na sa niratipikahang bersyon ng Kamara ang Omnibus Provision No. 2 na nagpapahintulot sa corrections, salig naman sa Omnibus Provision No. 1. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na marami pang maaarestong espiya sa bansa. Kasunod ito ng pagkakahuli sa dayuhang si Deng Yuanqing kasama ang 2 Pilipino dahil sa naiulat na espionage activities o mga gawaing pang-espiya. Sa Utak Forum, sinabi ni Malaya na may mga nahuli pang ibang individual na nagsasagawa ng intelligence operation sa bansa. Anya, malawak ang operasyon ng mga espiyang ito na nagkokompromiso sa national security. Nagpasalamat naman si Malaya sa pagre-report ng publiko at hiniling ang patuloy na kooperasyon lalo na kung may kahina-hinalang aktibidad na mamomonitor. Kaugnay nito, muling iginiit ni Malaya na may matibay
matibay na kasong hawak ang gobyerno laban sa Chinese spy na naaresto kamakailan. Anya, sapat ang mga ebidensya para patunayang sangkot ito sa pang-eespiya sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang paggamit ng cryptocurrency sa drug trade. Itong ibinunyag ni na CICC Executive Director Alexander Ramos at PDEA Officer in Charge Assistant Secretary Renato Gumban kasabay ng pagpirma ng mga ito sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya. Ayon kay Ramos, nagsimulang maging bahagi ang CICC sa drug-related cybercrimes noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pag-monitor ng mga payment system. Dito na anya nila napalakas ang cycle kung paano nagagamit ang cryptocurrency sa transaksyon ng illegal na droga. Iginiit ni Ramos na karamihan ng kanilang namomonitor na transaksyon ay gumagamit ng cryptocurrency na USDT platform o mas kilala sa tawag na Tether. Ayon naman kay Gumban, dati ay bangko ang ginagamit sa mga transaksyon, subalit nitong mga nakaraang taon, naging mas mahirap na anyang matunton ang money trail, kaya kailangan na ang tulong ng CICC. Paliwanag ng CICC, gumagamit ang mga drug dealer ng local channels gaya ng e-wallets bago isalin ng pera sa cryptocurrency. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. House Speaker Martin Romualdez hinikayat ang mga lingkod bayan na gayahin ang pagseserbisyo sa publiko ni dating House Speaker Jose de Venecia. Ang pahayag ni Romualdez ay kasabay ng pagbibigay pugay ng 19th Congress kay dating House Speaker Jose de Venecia Jr. sa pamamagitan ng pagpapasinaya sa Jose de Venecia Jr. Building and Museum sa loob ng Batasan Complex. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binigyan pugay ng 19th Congress si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. sa pamamagitan ng pagpapasinaya sa Jose de Venecia Jr. Building and Museum na dating People's Center sa loob ng Batasan Complex. Personal itong dinaluhan ng dating House Speaker, kanyang asawa na si dating Pangasinan VP Senator Gina de Venecia at anak na si Pangasinan VP Senator Christopher de Venecia. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Speaker Martin Romualdez ang bawat lingkod bayan na bigyan pagkilala ang legasiya ng dating Speaker de Venecia sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga values na mahalaga sa kanya tulad ng unity, compassion at pagsusulong sa kapayapaan at progreso. Kinilala din ng House Leader si Speaker Joe bilang isang natatanging pwersa sa Philippine politics na nagbigay daan sa pag-uugnay, partikular ang kanyang Rainbow Coalition. Ilan sa mga makikita sa loob ng museo ay ang larawan ng former Speaker de Venecia sa kanyang karera sa politika, mga parangal, feature and news magazine kung saan siya tampok at iba pang memorabilia. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Armed Forces of the Philippines o AFP nanindigang suportado ng ebidensya pagkakahuli o nanindigang suportado ng ebidensya ang pagkakahuli sa espiyang Chino at mga kasabwat nito. Ito ay makaraang lumutang ang umano ay asawa ng dayuhan para itanggi na espiya ito at iginiit na empleyado ang mister ng isang self-driving car company. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang paratang ng kampo ng hinihinalang Chinese spy na naaresto ng National Bureau of Investigation kamakailan. Di makaraan lumutang sa 10 balitaan sa Quezon City ang umano'y misis ng layuan para itanggi na espiya ito at igiit na empleyado ng isang self-driving car company ang mister. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kanila namang iginagalang ang emosyonal na mga pahayag ng misis ng sospek. Pero nanindigan si Padilla na hindi nagsisinungaling ang mga nakuwang ebidensya, lalo't napatunayan ito sa mga kuhan larawan ng mga kampo militar at pulisya, gayon din
ng iba pang vital installations sa bansa. For the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation. Over and above that, this is an unauthorized foreign intelligence, surveillance, and reconnaissance activity that was conducted. And what we can point out is that these are crucial features that has been found in the data. Ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bago Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of Education o DepEd inamin na mahirap abutin ang mga out-of-school youth sa pagtuturo ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Ayon kay Education Assistant Secretary Dexter Galban, mga estudyante lamang na nasa loob ng mga eskwelahan ang sakop lamang ng CSE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Aminado ang Department of Education o DepEd na malaking hamon sa kanilang pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education o CSE ang pag-abot sa mga out-of-school youth. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, pinunto ni Education Assistant Secretary Dexter Galban na ang sakop lang ng CSE ay ang mga estudyante na nasa loob ng mga eskwelahan. Dahil dito ay hindi anya nabibigyan ng direct intervention ang mga kabataan na wala sa mga paaralan. Nilinaw rin ang opisyal na hindi saklaw ng CSE sa ilalim ng Department Order number 31 ang pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old. Binigyang diin ni Galban na hindi naman sila pumapasok sa mga tahanan kaya imposibleng ituro ang sinasabing masturbation sa murang edad at wala rin ito sa curriculum. Isinasamaan niya ang sexuality education sa basic science concepts at iba pang subject kaya ng edukasyon sa pagkatao at music, arts, and physical education and health o MAPE. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Target ng Department of Education o DepEd na palawakin pa hanggang sa mga lokalidad ang Adopt a School program ng ahensya. Kasunod ito na atas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paigtingin at lawakan pa ang pakikipagtambal sa mga pribadong sektor. Ayon sa DepEd, patuloy ang pakikipagtulungan nito sa pribadong sektor para tiyakin na matutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa bawat rehiyon. Dagdag pa ng kagawaran, kailangang mapabilis din ang paghahatid ng basic education infrastructure at digitalization sa mga paaralan. Sa katunayan, sinabi ng DepEd na nakapagsagawa na sila ng bilateral na pagpupulong sa iba't ibang organisasyon upang mapabilis ang donation processes sa tulong ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Una nang sinabi ng DepEd na magsisimula ang pagtatayo ng 15,000 silid-aralan sa susunod na taon sa ilalim ng Public-Private Partnership. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Office o LTO at Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG maglalagay ng mga tauhan sa Marilake Road matapos mamatay ang motovlogger sa viral Superman stunt. Kaugnay nito, tiniyak ni LTO Chief Vigor Mendoza na iimbestigahan ng LTO ang kaso at papanagutin ang responsable dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Nagkasundo ang Land Transportation Office at PNP Highway Patrol Group na palakasin ang kanilang presensya sa Marilake Road sa lalawigan ng Rizal. Naalarma si LTO Chief Vigor Mendoza sa maraming kaso ng aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa nasabing lugar. Kamakailan nag-viral sa video ang dalawang nagbangga ang motorsiklo na ikinasawi ng vlogger na si John Louis Argelias. Inatasan na ni Mendoza si LTO Calabarzon Regional Director Elmer Vicena na makipag-ugnayan sa local police forces at local government units para bantayan ang Marilake Road. Sa pamagitan nito, maiiwasan ang gawing motorcycle exhibition area ng mga motorcycle rider ang nasabing lugar. Tiniyak pa ni Mendoza na iimbestigahan ng LTO ang kaso
at papanagutin ang responsable dito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinagmalaki ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang groundbreaking achievement nito pagdating sa aviation safety. Ayon sa CAAP, nakapagtala ito na 48% na kabawasan sa mga aksidente at iba pang seryosong insidente sa 2024 kumpara noong 2023. Dagdag ng CAAP, wala rin silang na-monitor na nagbuwis ng buhay nitong 2024. Patunay-an nila ng masidhing pangako ng CAAP sa kaligtasan at seguridad sa air transportation system ng bansa. Mula sa dating 13 noong 2023, 4 na lamang ang naitalang aksidente ng CAAP noong 2024, habang mula sa dating 6, 4 na lamang ang mga seryosong insidente. Ang mga insidente ay pawang sa mga general aviation at trainings lamang naitala at nananatiling walang bahid ang commercial aviation. Ayon kay CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, susi sa naturang tagumpay ang striktong pag-provide ng oversight sa mga air operators, certificate holders, airlines, ATO, or approved training organizations at AMO o ang approved maintenance organizations. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, oplansita sa mga negosyong walang business permit ipatutupad ng isang bayan sa Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Inumpisaan la na sa lokal na gobyerno ay Balaya Bayambang Jadluyaga Pangasinan so panbisita at sari ng duruman establishmento at balay piyan na ipanunot at sikara so asinggerlan pansumpal o deadline na panagbayar na business permit no katapusan niya sayan bulan na Enero. Unong at sayan ang boss so LGU ya grupon mangidaulo at sa implementasyon na sa Oplan business permit si Tajad Balay. Inmo na at saya inpasilong dala at orientation sa binuodan sa Pluran deputize siya grupo, yan ang lapod ng Duruman Opisina at Munisipyo. Manumpisa sa sayan grupo at implementasyon da, ya Oplan na business permit sita, jad mikatlon agwa Pebrero no iner-otorisado iran man sita tan anapan so orihinalya kopya na sare business permit. Sare negosyante yang kapoy ni panangdan permit at naindan ilay taluran agaw piyan makatumbok at sign gangan na LGU. Manbilang ya aga ira makatumbok at sign gangan at ipasarada so sarayan establishmento. Panawagan mat na say LGU dyan sare negosyante ya siguro undan legal so operasyon da piyan na iwasan so panbayar na penalty. Manlalapod Dagupan City, Sarah Cayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mock elections at automated counting machine roadshow isinagawa ng Commission on Elections sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo.
Insayangkat ti Commission on Elections wenno COMELEC iti Sabado ti mock elections iti upat a barangays ti Bontoc ken Sagada. Partikular a nakipartisipar dagiti napili a botantes iti poblasyon ken ginaang ditoy Bontoc ken poblasyon ken angkilang sadyay Sagada. Maysa nga inpatungpal ti COMELEC ket ti automated counting machine wenno ACM roadshow ken demonstration. Dagitoy nga aktibidad ket paset ti panagsagana ti COMELEC para iti May 12 national and local elections. May nga nang ipadas iti ACM kat ni Harvey Limayog. Sigon ken kuana may mayat ti ACM kumpara iti vote counting machine. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pasinaya 2025. Pasinaya para sa lahat, Dine sa Batangas. Ipinag-anyaya ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Ipinag-aanyaya ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas na saksihan ang nalalapit na Pasinaya 2025, Pasinaya para sa lahat, Dine sa Batangas ngayong February 1 hanggang 2, 2025 sa Capitol Compound, Batangas City. Ayon sa Municipal Tourism Office, itatampok sa Pasinaya ang Sayaw San Juan Performing Arts Group sa isasagawang Indak Lambayok Grand Showdown. Ipakikita rin sa Indak Lambayok ang winning performance na naging kampiyon nito noong 2024 na Joseph Marelio Institute Incorporated. Ang Pasinaya ay isang kilalang national festival na pinapangunahan ng Cultural Center of the Philippines kung saan ipinakikita ang sining at kultura ng bansa sa pamamagitan ng pagsasayaw, musika, teatro at iba pa. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. NIA Palawan na i-turn over na ang 25 milyong pisong proyekto sa Barangay Marangas sa Bataraza, Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Taudoni ang National Irrigation Administration Palawan Irrigation Management Office ang pagambligi ang Marangas 2 Communal Irrigation Project sa gobyerno ang Barangay Marangas sa munisipyo ang Bataraza sa probinsya. Katuyan ang proyekto nga kaserbisyo idadapa at igmaayos nga patubig sa sobra 80 ka hektaryang tanaman sa lugar. Ingko ni NIA Palawan IMO Regional Manager Engineer Ronilo Cervantes sa natabo nga turnover ceremony kan lamang nga importanteng patibayan ang mga Irrigators Association andang tarabidan igambligan ang watershed ang probinsya. Sa record ang NIA Mimaropa, ang 25 million pisong patubig nga diya ay punduan sa idalimi ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC. Halindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Multipurpose building na magsisilbing municipal building sa Santa Margarita, Samar. Sinimula na ang konstruksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio.
Agdikang na ang construction sa multi-purpose building sa Barangay Monbon sa Santa Margarita, Samar nga may contract amount nga 47.63 million pesos. Sumala sa DPWH Samar 1st District Engineering Office ang scope of works and proyekto, ang construction sa foundation nga niba pa nga structural components sa tulo ka anda nga building, roofing works, masonry, plumbing ug electrical works. Magseserbe ang nasabi nga building Como Municipal Building sa Santa Margarita nga kundiin ibubutangan mga opisina sa gobyerno lokal agud mapadali ang transaksyon sa molupyo sa LGU. Dugang pa sa distrito nga pag matapos na ang construction sa building, makakahatag liwat ini sa maupay nga working environment para sa mga empleyado sa munisipyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao mula sa Tandag. Mga empleyado ng Provincial Capital sa Surigao del Sur, pinaalalahanan ng Commission on Elections Provincial Office na iwasan ang mga partisan political activities habang papalapit ang halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Subling nagpahinumdom si Atty. Risa Constantino, ang Provincial Election Supervisor o PES sa Comelec Surigao del Sur, ngadto sa tanang mga empleyado sa gobyerno nga likayan ang paglambigit sa mga partisan political activities subay sa nagadool nga May 2025 national and local midterm elections. Sa gipaygayon nga Monday flag raising ceremony sa Provincial Capitol, gipahinumduman niini ang mga empleyado sa Kapitolyo nga likayan ang pagpangampanya pabor sa usa ka kandidato aron nga dili kini ma-electioneering. Hinoon gitinaw niini nga pwede nga magkapadayag lang sa kaugalingon kung kinsa pagabutaran sa malabot nga piniliay apan hugot na nga idili ang pag-awhag sa ubang mga tawo nga butaran ang iyang gisuportahan nga kandidato. Nasayran nga nakatakda magsugod ang campaign period sa malabot nga Pebrero 11 ngadto sa Mayo 10 ning tuiga alang sa mga national candidates samtang Marso 28 ngadto sa Mayo 10 usaba alang sa mga local candidates. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Army Literacy Patrol System at Alternative Learning System programs. Palalawakin pa ng mga kasundaluhan ng 21st Infantry Battalion na nakabase sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piyagbansag Lieutenant Colonel Homer Estola sa Minandakura sila 21st Infantry Invincible Battalion sila Philippine Army. Inambok program nila amin Army Literacy Patrol System at AWA-ALB sa tulong tawang sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education Sulu Division. Hagagi sin Alternative Learning System at AWA-ALB sa Malaguyan ingketawang nga mga raayat niya binaybayan si Lupa Sug. Maksud sinasabot program supaya makatawang mapababain illiteracy iban poverty binaybayan supaya mapasambuing kabuyanan si mga raayat hakagi simpagadihil amo atawa amin right education. Mga doon na kaya bahagi Lieutenant Colonel Estolas, gamay ang limawak pahabihaon in ALBS program hasabab simpamawbugi sina mga kanakuraan hado kaing duway mga municipality amin sakupan nila. Amoy piyapanaw inasabot a programa. Law niya deng sintiyag daan inasabot a program pilatahon na inakalabay hatulong tabang ibang pagalugto si mga amoy nagpakauna na kura sinasabot batalyon mataod na inagpakatammat na nasabot program. Isan pa man miyawot na pa siya mga tuskapatan taga unom inakatambat sina kanayaon haalp sa al sa program. Dahil ha RP Holo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, solar-powered water pump, ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte sa mga magsasaka sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang lokal na kagamhanan sa Lanao del Norte may apod-apod og 15 o 15 ka solar-powered water pumps ngadto sa mga piniling kwalipikadong grupo sa mga mag-uuma sa nasamkit na probinsya karong bag-o lang sa lungsod sa Pantar, Lanao del Norte. Ang nasamkit na turnover ceremony gipahigayon sa Barangay Buwi sa Pantar nga gitambungan sa ubang grupo sa mga benepisyaryo gikan sa ubang mga lungsod sa distrito sa Lanao del Norte. Matag usa nakadawat og 300,000 ka pesos so 300,000 pesos na cash nga balor sa solar-powered water pumps lakip na ang pag-instalar. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iligan kay Alexander Mangundaya, 50 anyos, Vice-Presidente sa Kapit-Bisig Pantar Farmers Association, ang iyang makauban sa asosasyon malipayong napili nga benepisyaryo sa nasamkit na programa gikan sa gobyerno tungod kay kini mao ang kaayo nga makatabang sa ilang mga pananom. Sa mensahe ni board member Sidik Libaraton, ang representante sa mayong gobernador, Governor Imelda Anguing D. Gibran sa Dimapuro, iyang giingnan ang mga benepisyaryo nga atimanon ang umaabot nga mga programa o proyekto sa ilang mga tagsa-tagsa nga lugar tungod kay kini makaayo kanila o sa ilang mga anak. Samtang malipayo ng mga benepisyaryo ilabi na ang mga taga-barangay Buwi sa gipahigayong distribution ceremony sa ilang lugar. Nagpamatuod kini nga importante sila sa gobyerno o gihatod pa sa ilang komunidad bisag og layo kaayo kini sa sibilisasyon. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin na natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ibinida ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na tinatayang nasa $7.3 billion ang posibleng kinita ng tobacco industry ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa ikalawang araw ng International Tobacco Agricultural Summit sa lungsod ng Quezon nitong Martes, sinabi ni Lumagi na kada taon ay may inaasahan ng 2.67% growth ang local tobacco industry buwat sa aktibong performance ng sektor. Dahil dito, binigyang diin ni Lumagi ang malaking ambag ng tobacco industry sa ekonomiya ng bansa, gayaan niya ng higit 134 billion pesos na kinita ng pamahalaan mula lamang sa taxes na nakuha mula sa tobacco products noong 2023. Sa kabila ng magandang revenue sa industriya, nagpahayag naman ng pagkabahala ang BIR chief dahil nagdudulot din ito ng pananamantala mula sa mga grupo at individual na nagpapakalat ng mga ipinagbabawal o illegal na tobacco products. Mula sa mga illegal anya na gawain, hindi lamang nasisira ang ekonomiya ng bansa kundi ang lipunan. Kasabay nito, ipinangako naman ni Lumagi ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang kawanihan para labanan ng illicit trade ng tobacco products na siyang anyang sumisira sa magandang performance ng lehitimong tobacco industry ng bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagpahayag ng interes ang Maharlika Investment Corporation o MIC sa posibleng pag-acquire sa 40% stake ng State Grid Corporation of China o SGCC sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ginawa ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Kunsing Jr. ang pahayag sa gitna ng issue ng seguridad hinggil sa stake ng Chinese state company sa NGCP, ang nag-iisang operator ng power grid ng Pilipinas. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Kunsing na interesado ang Sovereign Wealth Fund ng Pinas sakaling maging available ang stake ng Chinese company sa NGCP. Ani Kunsing, sa kasalukuyan ay wala pa silang negosasyon o diskusyon kasama ang Chinese firm at nasa level pa lamang anya sila ng pakikipagtransaksyon sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP na pinamumunuan ni Henry C. Jr. ng SM Group. Nitong Lunes, lumagda si Kunsing at CC ng kasunduan para sa acquisition ng MIC sa 20% shares ng SGP sa NGCP. Sa nasabing deal, bibilhin ng MIC ang halos kalahati ng kabuang 40.2% shares ng SGP sa NGCP. Dahil dito nagkaroon ng karagdagang foothold ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamahala ng NGCP mula sa nakuhang karagdagang pwesto ng Sovereign Wealth Fund sa boards ng Lone Power Grid Operator at ng SGP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng telecommunications firm na Globe Telecom Incorporated na nakompleto na nito ang pilot testing ng pinakabago nitong teknolohiya na kayang magatid ng 50 gigabits per second o GPPS na internet connection. Sa inilabas na pahayag ng Globe, sinabi nito na naagawa ng bagong benchmark ang next generation 50 giga passive optical network o GPON technology nito, buhat sa matagumpay na data transmission na aabot sa 50 Gbps, dahilan para maungusan nito ang kasalukuyan na 10 GPON technology na kasalukuyan ng umiiral. Sa pilot testing nila ng kanilang 50 GPON technology na demonstrate kung paano nito na i-deliver ang high bandwidth practical applications gaya ng 8K resolution streaming, cloud gaming, augmented at virtual reality, maging ang fiber to the room at high definition video conferencing. Ayon kay Globe Vice President for Broadband Service Planning and Engineering James Lim, ang nasabing teknolohiya ay key component para sa future forward approach ng kumpanya pagdating sa broadband connectivity. Sa pamamagitan din anya ng 50 GPON technology na itataguyod ang kanilang kahandaan sa nag-evolve na pangangailangan ng kanilang customers gaya ng mga oportunidad mula sa smart cities, telemedicine, advanced manufacturing, e-learning at secure na enterprise connectivity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita.
Kumpiyansa ang organizers pati na rin ang mga opisyalis ng gobyerno at pribadong sektor sa pag-host ng Pilipinas sa 2025 FIVB Men's World Championships na gaganapin mula Setyembre 12 hanggang 28 sa dalawang venue sa Maynila. Pinangunahan ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara ang isang executive board meeting sa Taguig City na dinaluhan ni na sports patron Manny Pangilinan, Philippine Olympic Committee o POC Chief Abraham Bambol Tolentino, Philippine Sports Commission o PSC Chairman Richard Bachman, Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at ilang miyembro ng Local Organizing Committee o LOC. Ayon kay Suzara, na tumatayo ding presidente ng Asian Volleyball Confederation o AVC, marami pang kailangang gawin at kailangan nila ng suporta mula sa iba't ibang sektor para maging matagumpay ang pag-host ng naturang volleyball event. Sinabi naman ni Secretary Frasco na malaking tulong ang torneo para palakasin ang sports tourism sa bansa dahil sa inaasahan nitong pagpunta ng mga volleyball fanatic mula sa buong mundo, kasama na ang 32 bansa na kalahok sa malakihang torneo. Dagdag ni Pangilinan na maikukumpara ang torneo sa FIBA Basketball World Cup na hinost ng bansa noong 2023 kasama ang Japan at Indonesia. Gayun din ang pananaw ni Tolentino at Bachman at sinabi pang handa sila na magpaabot ng tulong. Dumalo din si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa LOC Executive Board meeting kung saan sinamahan niya sina Frasco at Pangilinan sa ribbon cutting ceremony para sa PNVF AVC headquarters. May kabuang 32 bansa kasama na ang Pilipinas na makikipagkompetensya sa torneo na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City at sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsilbing kaliwat kanang suntok ang ipinakita ni na NBA veteran DeMarcus Cousins at Ange Kouame para sa Strong Group Athletics o SGA kung saan nahinto ng Philippine team ang Beirut First 85-78 para manatiling perpekto sa Group A ng 34th Dubai International Basketball Championship na ginanap sa Al Nassr Club sa United Arab Emirates. Lumiyab si Cousins para sa 26 na puntos kasama na ang 4 na triples bukod pa sa 12 rebounds. Sa kabilang banda, nagdagdag si Kouame ng 14 na puntos at 8 boards. Nagambag naman si Dave Ildefonso ng 12 puntos para sa Strong Group habang nakalikom si Mikey Williams ng 8 puntos, 3 rebounds at 5 assists. Pinangunahan naman ni Sergio L. Darwich ang Beirut First kung saan nakapagtala ito ng 26 na puntos mula sa 10 of 17 shooting, sahog pa ang 2 rebounds, 1 assist at 3 steals habang nagdagdag si Mohamed Al-Haidar ng 18 puntos. Ito ang unang talo ng Beirut First para bumagsak sa 2-1 kartada. Susubukang masweep ng SGA ang group phase itong darating na Huwebes kung saan makakatapat nito ang Amman United. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nairehistro ng Baguhang World City Colleges o WCC ang kanilang unang panalo sa Universities and Colleges Athletic League o UCAL PG Flex Linoleum 7th season sa pamamagitan ng 71-61 panalo laban sa Philippine Women's University o PWU sa larong ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Pagkaraan ng dikdikang laban sa unang 3 quarters, binuksan ng WCC Skyhawks ang 4th period ng back-to-back triples mula kina Ralph De Guzman at RB Lara para tuluyan ng lumayo.
para ipaghiganti ang 66-54 talo ng koponan sa nangungunang Manila Central University o MCU nitong Sabado. Nanguna muli si student athlete Musa Diona para sa Skyhawks kung saan nagtala ito ng double-double na may 20 puntos at 16 na rebounds bukod pa sa 3 assist sa loob ng 34 na minutong paglalaro. Nakakuha ng tulong si Diona mula kay Lara na nagtapos ng may 15 puntos habang nagambag si De Guzman ng 8 puntos. Pinuhunahan naman ni LeBron James Lozano ang PWU sa nagawa nitong 11 puntos. Samantala, layon ng MCU na kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo sa loob ng 3 laban sa paghaharap nila laban sa Olivares Colleges itong darating na Huwebes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa ating showbiz balita, narito naman si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko napatagal pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Tingin ni Sharon Cuneta ay napilayan ang industriya sa pagkawala ng batikang aktres na si Gloria Romero. Pumanaw ang Queen of Philippine Cinema nitong Sabado sa edad na 91. Ayon sa megastar, nasaksihan niya ang kabutihan ng namayapang aktres hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng taong nakasama at nakatrabaho nito. Nakapanayam ng entertainment press si Sharon sa ikalawang gabi ng lamay kay Gloria sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Pahayag niya, quote-unquote, sa tuwing may nawawala na kasamahan sa industriya, napakasakit lalo na pag reyna, lalo na pag nakasama mo sa pelikula. Marami kang natutunan sa kanya at napakabuti niya sa iyo at sa lahat ng taong nakilala niya. Siyempre, royalty, nabawasan talaga tayo ng pillar sa industriya. It's a very sad day. Every day, since we lost her, it's been very sad. Yan ang pahayag pa ni Sharon. Samantala, ipinagdiwang ng award-winning actress na si Dina Bonnevie ang kanyang ika-63 na kaarawan nitong Lunes, January 27, 2025. Hindi raw lubos maisip ni Dina na sa pagsisimula ng 2025 ay isang malungkot na pangyayari sa buhay niya ang magaganap ang biglaang pagpanaw ng asawa niyang si Department of Agriculture Undersecretary Deogracias Victor D.V. Sabeliano. Kung ating pong matatandaan ay pumanaw si Yusek Sabeliano noong Enero 7, 2025 sa edad na 65. Nitong Martes, January 28, ibinahagi ni Dina ang short Instagram reel ng bonding nila ng kanyang anak na si Oyo Soto at pamilya nito at mga anak ng kanyang namayapang asawa. Kahit nakangiti, maaninag sa mga mata ni Dina ang lungkot na nadarama habang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan.
Nakasuot din ng itim si Dina bilang simbolo ng kanyang pagluluksa. Sa mahabang caption ng aktres, nagnilay-nilay siya sa mga kaganapan sa kanyang buhay nitong mga nakaraang linggo. Kabilang narito ang pagkamatay ng mister na itinuturing niya bilang most painful at most traumatic na kanyang naranasan sa buhay. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Naison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin, sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.